Pag-usapan po natin itong, kakaiba ito. Alam niyo kung bakit? Galit na galit at binanata ng personal ni Attorney Sal Panelo si Noli De Castro. Alam niyo si Noli De Castro ay haligi na ng malayang pamamahayag bilang broadcast journalist dito sa ating bansa ng ilang dekada na. Naging senador, naging vice president at bumalik sa broadcast industry. Napanood ko yung sinasabi ni Panelo pero ayaw ko nang ipakita sa inyo dahil baka maka-copyright ako. Dahil kasi mukhang kanyang sariling account yun. Pinersonal, pinaka-inutil daw na naging vice president si Noli De Castro. Pati yung pananamit ni De Castro, pinansin. Parang baduy daw yung pananamit, pati kulay. Pati yung edad, matanda na raw. Ay, anong kinalaman ng mga isyong yun? Talaga naman itong kampo ni Duterte, mahilig mamersonal, parang hindi mga abogado kung magsalita. Alam niyo kung bakit si Panelo gigil na gigil kay Noli De Castro? Dun sa isyo ng bank account na in-expose ni Senador Trillanes sa Quadcom public hearing na naglalaman ng 2.4 billion sa pamilyang Duterte. At dun sa isyo ng waiver. Kasi ang sinabi ni Noli De Castro bilang mamamahayag, abay, natural lang naman sabihin yun eh. Kahit ako eh. Dahil balita yun eh. Sinabi ni Duterte na siya'y gagawa ng waiver, sulat, pipirmahan para may magkaroon ng waiver doon sa kanyang mga bank account. Pero hindi naman niya tinupad. Pero sinabi yun. Pipirma siya. Ano bang kapalit? Yung pa yung ganun eh. Abay, kinagalit na ni Panelo yun. At yung galit niya, pinersonal na ang dating pangalawang pangulo na si Noli De Castro. Bakit sila ganun? Yung mga lehitimong issue na ibinabalita ng media kasi lehitimong balita yon. Ako, ang tagal ko na ho sa broadcast industry. Balita talaga yun. Dahil ang sabi ni Trillanes, mag-issue ka ng waiver kung talagang hindi totoo yan. Para malaman natin kung kaninong account yan. Pero ako, pinanindigan ko, account mo yan dahil kinumpirm na ho yan ng Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Duterte, sige. Ay, hindi naman ginawa. At ngayon, ang sinasabi ni Panelo, meron na daw waiver na nilabas, pinirmahan ni Duterte noong 2016 pa. Ay, ang problema, hindi daw ino-honor ng court. Paano i-honor ng court? Yung pala ay joint account. Siyempre, pag joint account, dapat dalawa rin ang nakapirma dun sa waiver. Isa lang pala nakapirma, natural, hindi i-honor. So, nililihis. Hindi nga natin alam kung waiver yung pinirmahan o yung kaya, parang, ano ba yon? Parang authority lang. Binigay lang yata ng authority si Panelo ni Duterte ng panahon yun. So, malayo. At sabihin natin yung issue ng waiver, lehitimong balita dahil yun ang pinag-uusapan. Bakit kinakailangan personalin? Masakit yun ha. Pinaka-inutil daw na naging vice president si Noli De Castro. Matanda na raw. At saka parang baduy daw, parang dating gano'n, pati yung pananamit, mali-mali daw yung kulay. Anong kinalaman nun? Anong kinalaman ng tatlong issue yan? Matanda, vice president dati, at saka pananamit doon sa issue na nagbalita lang naman yung tao. Ako, hindi ko kilala ng personal si Noli De Castro, pero haligi yan ang malayang pamamahayag sa Pilipinas. Napakatagal ng broadcaster yan. Kaya nga naging senador at naging vice president. Ay ikaw, Panelo, ano bang meron sa'yo? Ilang beses ka na tumakbo, hindi ka nga nananalo. At saka bakit naman ganun? Pinipersonal mo yung isang mamamahayag na nagbabalita lang. Ba't hindi mo masabing mali? Kung mali ang balita, itapos. Hindi yung pipersonalin pa. Yan ay galawan ng pikon. Bakit ka pikon? Bakit kayo napipikon? Ha? Ba't hindi nyo iharap ang mga dokumento na wala kayong kinalaman dyan sa bank account na yan? At kung meron, makipag-ugnayan kayo. Kasi ang nagsasabi naman na mayroong bank account si Trillanes, hindi naman si Noli De Castro, hindi naman ang media. Katulad ko, nagbabalita lang. Kung ano ang mga pinagsasabi nyo. Bakit yung pipersonalin ang mga media? Di ba? Ang gusto ba nyo, kampihan kayo? Bakit naman kayo namin kakampihan? Ay ang investigasyon ay paghahanap ng kaliwanagan. Kung ano ang malinaw, ano ang nangyari sa hearing, ayun ang balita.
Hindi trabaho ng media, kampihan kayo. Ang trabaho ng media, ibalita kung ano nangyari sa hearing. Ano ang mga sinabi na magkabilang panig. Kaya nga, live nga natin ginagawa eh. Dito sa aking mga channel, especially sa Mike Abby Opinion. Inilalive ko para lahat naririnig. Oh, ang gusto nyo, kampihan kayo, na katulad ng mga Duterte supporters, ay ibang issue yan. Ang media, nagtatrabaho lang. Ang media, nagbabalita kung ano ang nakita at narinig na balita. Hindi naman kami gumagawa ng balita eh. Hindi naman gawa-gawa ni Noli de Castro yung sinasabi niyang, bakit hindi pinirmahan yung waiver? Kanyang opinion yun, sinasabi niyang, o baka kaya hindi pinirmahan dahil baka totoo. Ano yun? O bakit? Kung ano man yung sinabi at ibinalita ni Mr. de Castro, sapat na ba yan para personalin? Nasasabihin mo matanda na, hindi maganda ang iba-ibang kulay ng damit, at saka inutin na Vice President. Masyadong mababaw yan. Kaya baka magaya ka dun sa baka magaya ka dun sa ibang mga kasama mo abogado na dinidisiplina ng Supreme Court. Di ba? Si Harry Roque, may petition yung disbarment. Ang nagpalit sa kanya ng disbarment, yung dating kasamahan nyo. Si Atty. Melvin Matibag, sekretary dito, cabinet yan, ni Duterte. Si Glenn Chong, meron din ngayon nakabenbin na disbarment. Doon sa kanya namang mga pinagsasabi laban kay First Lady Araneta Marcos na gusto mo naman sampalin. Kinasuhan na siya ni Atty. Andre Disos before Supreme Court, disbarment. Ay itong ginagawa ni Salpanelo na napipikon sa media, tinitira ang media. Bakit? Ikaw dati rin nasa media. Nagbo-broadcast ka rin sa social media at sa media nung araw. Ba't hindi mo naintindihan ang trabaho ng media? Bakit mo kailangan personalin? Nagtatanong lang ako, Salpanelo. Huwag kayong pikon. Huwag kayong padala ng init ng ulo na wala sa lugar. Huwag kayong maghari-harian dito sa mundong ito. Managot ang dapat managot. No one is above the law. Dapat alam mo yan. Pero yung mamersonal ka ng mamamahayag, like Noli de Castro na haligi ng industriya, hindi namin papayagan yan. Katulad ko dahil ako'y isa ring mamamahayag. Naintindihan ko yung trabaho ni Noli de Castro. Trabaho niya yung magbalita at magbigay ng opinion. Pero yung personalin mo, hindi maganda yan. Kawalan ng respeto, kababawan yan. Kayo, ano inyong masasabi? Dapat bang ginagawa ng isang abogado? Dapat bang ginagawa ng isang katulad ni Panelo? Ang mamersonal sa media kapag hindi nila nagustuhan ng balita? Gusto nila yata nila, ikampihan sila ng kampihan? Abante ka muna. Hindi po robot ang mga mamamahayag. Yung ako at iba pang mga mamamahayag may pinag-aralan. Inaaral ang mga nangyayari. Hindi ito basta ibinabalita. At saka hindi namin obligasyong kumampi sa katulad nyo. Dahil marami kayong dapat ipaliwanag. Lalo na ang mga Duterte. Sa pera ng bayan at sa human rights violation. At marami pang iba. Yun lang yun easy lang po ito. Wala namang personalan. Wala namang away ito. Nagpapaliwanag lang. Aking interpretation, aking opinion, itong aking sinasabi. Again, hindi ko na ipapakita, ipaparinig sa inyo yung mga sinabi ni Panelo. Dahil baka maka-copyright tayo. Nasa kanya yata ang account yan. Doon yung puntahan. Please like, share, para kung makarating sa buong mundo. Ibang level na ang usapan ngayon ng kanilang ginagawa. Pero ang mamamahayag at ang channel na ito, kahit sino, ibabalita natin, paninindigan natin ang ating trabaho. Walang takutan dahil hindi naman niya kailangan.